Magandang araw mga kayayam. Andito na naman po tayo sa Yayam's Editorial. Pero bago yan, paki-follow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Ang titulo po ng ating editorial ngayon ay Three Fronts, One Direction, Accountability. Alam nyo, today is not just another ordinary day. Hindi ito yung usual na hiwa-hiwalay na balita na mabilis lang lilipas. This is a convergence point. Tatlong major developments, magkakaibang arena, pero iisa ang direksyon, accountability. Unang-una, si former Speaker Martin Romualdez finally breaking his silence. Hindi na siya passive, hindi na siya tahimik lang na tumatanggap ng batikos. He is now pushing back. At importante yan, kasi sa politika, may moment talaga na titigil ka sa pag-defend lang at magsisimula ka ng lumaban. Mukhang nandun na tayo sa point na yon. Second, tuloy ang House Justice Committee hearings at hindi basta-basta ang mga personalities na papasok dito. You have former Senator Sari Trillanes and Ombudsman Boying Rimulya. Ibig sabihin, this is no longer just about speculation. Hindi na ito usapan sa social media lang. This is now structured. May proseso, may forum, may accountability mechanism na gumagalaw. At may expectation pa nga na may ilalabas na allegations si Trillanes tungkol sa umano'y unexplained wealth ng Vice President, including claims of large cash holdings allegedly linked to her and her father, si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero malinaw tayo kung ilalabas yan, kailangan yan ng patunay. Hindi sapat ang claim, kailangan dumaan sa ebidensya, sa proseso, sa scrutiny. Doon magkakaalaman. Third, nandyan naman ang the Appeals Chamber na expected to rule on the jurisdictional challenge ni former President Duterte. At hindi ito simpleng legal technicality lang. Malaking tanong ito. May jurisdiction ba ang ICC o wala? At kahit anong maging desisyon, may epekto yan beyond one person. System-wide ang impact niyan. Ngayon, pag pinagsama-sama mo itong tatlo, makikita mo na ang pattern. Hindi na ito isolated events. Hindi na ito kanya-kanyang kwento. This is a multi-level accountability process happening all at once. Political, legislative, international. At ang pinaka-importante dito, timing. Sabay-sabay gumagalaw. Walang pahinga, walang delay, walang space para itulak sa gilid ang issue. At kapag sabay-sabay na gumagalaw ang mga proseso, nawawala ang ambiguity. Lumilinaw ang posisyon ng bawat isa. Nakikita na kung sino ang handang humarap at kung sino ang hindi. Kasi sa totoo lang, ito na ang tunay na dividing line ngayon. Hindi na kung sino ang mas maingay, kundi kung sino ang kayang humarap sa proseso. Hindi na kung sino ang magaling mag-spin ng narrative, kundi kung sino ang kayang sumagot under scrutiny. Hindi na kung sino ang nagpapaliban, kundi kung sino ang present at handang magpaliwanag. Because at this stage, rhetoric is losing its power. Ang papalit na dyan, documentation, testimony, evidence. At once that shift happens, mahirap na yang baliktarin. So huwag natin tingnan ang araw na ito as tatlong magkahiwalay na balita. This is a signal na ang iba't ibang arena ng accountability hindi na gumagalaw mag-isa. They are now aligned. At kapag aligned na ang lahat, hindi na noise ang magdidikta ng outcome, kundi ano ang kaya mong patunayan. At doon na magkakaalaman. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana may napulot kayo at naintindihan nyo. Kung meron po kayong suggestion, question, o komento, i-comment lang po sa comment section ng post na ito. Bago po ba tayo matapos, inaanyayahan ko kayong muli na i-follow ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Hanggang sa muli, salamat po.